Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, and higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And pag-usapan pa rin po natin ngayon araw si Zechariah, and ang topic natin is about God's holiness, so yung kabanalan ng ating Panginoon. Sa scripture man po ito po matatagpuan sa Zechariah chapter 14. Sabi po dito, darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at lahat ng masasamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem, lulusubin nila ito, hadughugin ng lahat ng bahay at gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ng kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati. And sabi pa dito, ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad na ginawa niya noong una. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olipo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok pagkat mahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa ilaga at sa timog naman ang kalahati. Sa libis kayo daraan sa inyong pagtakas tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno ng lumindol sa Juda noong panahon ni Haring Ozias. At si Yahweh ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. So sa ating katuruan, unang-una, God's true temple will be made holy. So yung tunay na temple ng ating Panginoon ay lilinisin at gagawing ganap na banal dahil na ito ay tahanan ng kanyang presensya. And yung bawat pusong sumusunod sa kanya ay tinatawag ding banal na tirahan ng Diyos. Pangalawa, even ordinary things will be made holy. So walang bagay na masyadong karaniwan para sa ating Panginoon dahil maging ang mga simpleng kagamitan ay tatalaga para sa kanyang kaluwalhatian. Napakita nito na maaring maging banal ang lahat kapag inialay sa kanya. Pangatlo, there will no longer be a distinction between the sacred and the secular. So sa panahon ng pagtupad ng ating Panginoon, wala nang paghihiwalay sa pagitan ng mga bagay na pangsimbahan at pang-araw-araw. So yung buong buhay ng taong nananalig ay nagiging paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Sa ating mga application, offer yourself to the Lord as holy. So ialay mo yung iyong sarili sa Panginoon ng buong puso at panatilihin yung kalikasan ng ating puso at isipan. Gamitin natin yung katawan at kakayahan bilang kagamitan ng ating Panginoon para sa kanyang layunin. Pangalawa, glorify God even in our ordinary activities. So luwalhatiin natin yung ating Panginoon sa gawain natin kahit na sa mga simpleng bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Gawin nating tapat at may pagmamahal ang bawat gawain na parang para sa Panginoon. Pangatlo, treat all things as redeemed in Christ. So ituring natin lahat ng ating tinataglay na biyaya bilang pag-aari ng ating Panginoon na tinubos sa pamamagitan ni Jesucristo. At gamitin natin yung oras, yung kakayahan at yaman ayon sa kanyang kalooban at para sa kabutihan ng iba. So yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.